Bianca now, siguro ito ngayon sa kasalukuyan, masasabi namin na this is the strongest that we have ever been so far, no? Ito yung sa phase na to, yung talagang confident kami sa pagmamahal namin sa isa't isa. And what we love about each other now is that we support each other to the point na there's no way but up for the both of us dahil naghahatakan kami pataas. And core namin yung isa't isa. Ikaw, kamusta ba tayo ngayon? Core naman natin. Parang right now kasi alam namin na sobrang strong kaming dalawa right now. But syempre, hindi natin maiiwasan na marami mga tao na nahihilahin kayo pababa, naiisipin nila na talagang, na hindi kami meant to be sa isa't isa. Pero kaming dalawa, hindi lamang para patunayan namin yung relationship namin sa kanila, kundi para patunayan din namin sa isa't isa na talagang we're meant to be together. At yun yung the first time na nakasama ko si Bianca, alam ko sa sarili ko na siya yung nakatadhana para sa akin. At alam niya yun. So, ano man yung mga pagsubok na dumating sa amin sa buhay, at for sure, maraming dadating sa aming dalawa. Maraming mga tao na talagang gugustuhin wasakin ang relationship namin. Pero, ano man ang gawin nyo, mag-intay kayo sa wala. Dahil, ewan ko, siguro dahil ang center ng relationship namin ay si God. Yun talaga. Kaya anumang klaseng pagsubok yan, anumang klaseng paghila pababa, o marami mga tao na hindi kami gusto together, wala yun dahil kasama namin ang Panginoon Diyos. Sa relationship kasi, for me, hindi naman habang buhay lagi kayong in love sa isa't isa. Mas marami rin beses na talagang galit na galit kayo sa isa't isa, na parang ayaw nyo makita yung isa't isa. Pero parang every time na aalalahanin ko kung bakit ko siya minahal, okay na ako ulit. At dun yun ang gagaling sa, sabi ko nga kanina, the first time na nakasama ko si Bianca at nakausap ko siya at nakilala ko siya, alam ko sa sarili ko na siya na yung nakatadhana para sa akin. So every time na iisipin ko lang yun, alam ko sa sarili ko na, siya talaga. Kahit galit ako sa kanya, hindi. Mahal ko siya. Kahit na pikon ako sa kanya, kahit na lagi niya ako sinusungitan, grabe sa lagi. I love this girl so grabe much. Sa lagi. Kasi makulit ako eh. Annoying. So, pasaway. So talaga lagi siyang nagsusungit. Pasize ko lang, pasaway. Siya yung nag-ano sa akin. Siya yung nagpapakalma. Siya yung, kasi ano ako eh, very expressive, extrovert. Kumbaga siya yung nag-tone down sa akin. I think yun yung magic ng relationship namin ni Ruru, is that we both are the exact opposite of each other, like 100%. Pag may problema kami, yung mga solusyon namin sa problema talagang magkasalungat. So we really have to find a way kung paano kami magko-compromise na aayon o kakayanin ng mga sarili naming values. Pero yun nga, parang that's what strengthens us, kasi it strengthens us because it makes us adjust for each other endlessly. And I think hindi lahat ng mga taong nagmamahalan ay nakakaabot agad doon sa point na mag-a-adjust kayo na mag-a-adjust nang hindi kayo napapagod para sa isa't isa. Na araw-araw ninyong pipiliin at ipaglalaban yung isa't isa kahit na halos all odds are already against you. And that is our strength. Aside from, of course, God is really the center of our relationship. We really contrast each other, and that's what we love about it. Kasi sobrang colorful ng relationship namin actually. Na hindi namin kailangan effortan, and totoo talaga na alam namin na nahanap namin yung katapat ng isa't isa. I mean, Ruru has spent a lot. I have also experienced some, and ngayon alam namin na kami talaga yung as in head to head eh. Kahit na sobrang magkasalungat kami.
nakakatuwa. Because yun nga, siya sobrang extrovert, ako sobrang introvert. So yung iningay niya, ikinatahimik ko. So in the relationship, it's balanced. Yeah. Kasi ako yung taga-tone down at siya yung taga-tone up. So everything is really, it's a healthy cycle. Nasa gitna lang. Oo. Neutral. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun. At alam ng lahat ng tao yun na ipinagmamalaki kita at hindi ako magsasawang gawin yun at ipagsigawan yun sa kahit na kanino pa yan. And andito lang ako palagi para sa'yo at handa akong mamuhay kasama ka ng habang buhay. Alam mo naman yun. Wow. Cheers to 26. Happy birthday to me. Di ba? Birthday! Di ba? Thank you so much, my love. Ba't umexit kayo ng usapang love? Hindi na kinaya yung love. But, syempre, sobrang na-appreciate ko yung message mo na yun. At alam ko, Sana maganda rin yung message mo sa akin. maganda ang mensahe ko para sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo, totoo. Uy! Walang serious? halong biro. De joke lang. Syempre, gusto ko lang sabihin na ikaw yung nagpabago sa akin. Hindi ko makakamit lahat ng mga pinangarap ko sa buhay kung hindi dahil sa'yo. Simula nung dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. At gusto ko lang malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Sa lahat ng yan. Sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin. At ikaw ang pinakamalaking bagay na nagsisilbi para sa akin na maging inspirasyon para lalo kong galingan yung mga ginagawa ko dahil katulad nga ng lagi ko sinasabi, for me, you're the greatest actress of all time. Like, you're the GOAT. At sobra kitang iniidolo, hindi lamang sa skill ng pagiging artista, kundi yung work ethics mo. Kung paano ka magtrabaho, kumbaga nagsiset ka ng example para sa lahat na nakakatrabaho mo. So, para kang virus. Nagiging viral siya sa set. At lahat para naiengganyo to work harder because nakikita nila kung paano ka magtrabaho. At yun ka. So gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat ako dahil napakarami mong nabago sa buhay ko. At lagi mong tatandaan na ikaw lang ang minahal ko ng ganito. At mahal na mahal kita. Wait nga, may kukunin lang ako dito. Kasama mo, idol. Hey.